Sayang, hindi ko na i-record. Ito, record na. So ngayon po, tayo po mag-focus sa ating pag-aaral ngayong umaga. At ang pamagat ng ating pag-aaral ay God's sovereignty. Yon, in creation. So, kasi po, itong sovereignty of God, ito po ay talagang, ito yung pinaka-foundation ng aral na dapat malaman ng lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon. Yun. Sino pong gusto maglingkod sa Panginoon? Taas ang kamay mga kapatid. Amen. So yung unang pag-aaralan natin, ito po. Yun, para maintindihan natin na ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat. Yun, pag hindi natin naintindihan na ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, hindi ho tayo marirelax sa paglilingkod sa Diyos. At marami nating complaint sa buhay. Ngayon po, yung pagiging sovereign ng Lord ay yung definition po, God's sovereignty is defined as God's absolute, supreme, and independent authority and power over all things. It means that God is the King of the universe and His will is the final law. So tandaan po natin, yung kanyang kalooban, yun yung pinaka-final law. Ibig sabihin, huling batas. Marami yung batas. Batas ng tao, batas lahat ho, may klase ng batas. Pero yung final law na dapat natin maintindihan ay yung God's law. Yun ang pinaka-final law. So, yung pagiging sovereign ng Panginoon, may tatlong bahagi po yon, no? Dapat paintindihan po natin. Number one, God is sovereign in creation. Dito po tayo tatagal, isang buwan po ito. Number two, God is sovereign in administration. Isang buwan din po ito. No? And last, yung God is sovereign in election. Yon, napakalawak po ito. So, kaya ko ito inuturo dito kasi nandito po yung mga preacher. Gusto nating lumalim ng lumalim yung mga preacher natin para umalis man sila dito ay busog na busog ang kanilang kaluluwa na pagdating doon sa laban ay talagang malakas ang kanilang pananampalataya. So, pag sinabing unahin natin yung God sovereignty in creation. Yon, para maintindihan natin na nagsimula ang lahat na ang Diyos ay nagplano, pero ang unang ginawa niya ay yung paglikha. Kasi kung walang nilikha, wala ho tayo, mga kapatid. Hindi ko makita si Nanay Nita. Nagala mo, araw-araw kami nagbabible study kay Nanay Nita. Minsan, nag-iiyakan, nagtatawanan, ganun talaga eh. No? May mga pagkakataon na nag-iiyakan kami. Kasi, siyempre, may problema ako, may problema din siya, kaya iniiyak na lang namin. Ganun, di ba? Mas masarap naman mag-iyakan. Nag-iiyak kami dahil sa kagalakan. So, God's, number one po, sa God's creation, God's sovereignty in creation means that God alone is the creator. Walang ibang creator, mga kapatid. Yun. Originator, creator, originator, and owner of all things. Siyang yung may-ari ng lahat ng bagay. Kung yung nasa iyo, nasa akin, hindi ho sa atin yan. Ang Diyos ho ang nagmamay-ari po niyan. Sabi po niya, He brought the universe into existence entirely by His own will, power, wisdom, without any help, advice, or constant from anyone or anything else. Alam mo, nalikha ang mundo, walang kinonsulta. Hindi siya humingi ng advice. Brother Norletz, lilikhain ko ang mundo, ano pong masasabi mo? Wala ho eh. Nandun ho yung Godhead na nag-create nun. Kaya mamaya, maintindihan natin. Yung key points, their belief, creation in as act of God's free will. Yung sarili niyang kalooban. Kaya nilikha niya yung lahat ng bagay. Yung ating verse dito, Psalms 115 verse 3, sabi po doon, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. Nasaan daw yung Diyos natin, mga kapatid? Nasa dingding? Nasa bubong? Nasaan po? Nasa heaven. So, bagsak na po yung mga revolto. Bagsak na po yung idolatry. Kasi sabi doon ng psalmist, but our God is in the heavens. He had done whatsoever He had blessed. Ginagawa niya yung lahat ng kanyang maibigan. Yun. So, mamaya, malalawak pa po ito. Sabi doon, sa Revelation chapter 4, verse 11, mga kapatid, Thou art worthy, O Lord, to receive glory and honor and power, for Thou hast created all things. Yun. Ano daw ang ginawa ng Diyos? Created all things. Yun. Gram mo yun? Mayroon ka bang nilikha para magbahagi dito? Wala.
Kasi nilikha na po ng Diyos all things. Ano pa? And for thy pleasure, they are and were created. Bakit nilikha niya ang lahat ng bagay? Para sa sarili niyang kasiyahan. Hindi sa kasiyahan natin, kasiyahan ng Diyos, kaya siya lumikha, mga kapatid. Ano pa ho? Tingnan natin yung sunod na bahagi. God created by His own power in word. Yun, nilikha niya yung lahat ng bagay sa sarili niyang kapangyarihan. Creation was not a process of chance evolution. Yun, sinong naka-encounter ng evolution? Yun, mga nag-aaral. Ano ba yung evolution? Yun, yung mula sa molecules, sa maliit na mga nag-evolve, hanggang tapos yung nagkaroon ng mga ganito, lalo na yung Darwin theory. Yun, ano bang pagkaalam nyo sa Darwin theory? Na mga tao galing sa payag kayo. O hindi. Ang gaganda naman nating lahi ng unggoy, ano? Eh ako, unang punta ko dito sa Manila, mga kapatid. Galing akong Mindoro, unang pinuntahan namin ay Manila Zoo. Yun. Siyempre, sabi nga nung pagdating pa sa Luneta, dapat kumagat ka raw doon sa ni Rizal. Yun, mga ginuguyo-guyo kami noon eh. Pero sa Manila Zoo, nandun yung unggoy. Nung pumunta uli ako, unggoy pa rin, hindi naging tao, Brad. Dahil nagtao na yon. So, ibig sabihin, hindi ho totoo yung turing yon. Yon. So, di ba, nag-aaral tayo ng science. Sige, back to, elementary muna. So, what is science? Mga estudyante, pagkakasubon tayo ngayon. What is science? Ha? Brad, science. So, ako natandaan ko nung grade 6, ito yung definition ng science. Grade 6, Brad. Natandaan ko pa, science is systematics, arrangements of knowledge, limutan ko na, sige. Science is systematic of knowledge referring to study and discoveries of general truth. Yun. Grade 6 yun, Brad. So, yung science daw ay pag-aaral ng mga kalaman para humantong sa katotohanan. Ang tanong, humantong ba sa katotohanan? Hindi. Yun. Puro kamalian nga eh. Galaw mo, nag-aaral sila para humantong sa katotohanan. Ay anong sabi ng Panginoon? John 17:17, pagkabarilin mo sa katotohanan, ang salita ko'y katotohanan. Sabi ng Panginoon, John 8:32, you will know the truth, and the truth will set you free. Ang katotohanan, salita ng Diyos. Hindi yung pag-aaral ng mga science. Kaya bagsak po dito yung evolution theory. Kasabi doon sa Genesis 1:1 pa lang, in the beginning, God created the heaven and the earth. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at lupa. So walang evolution, walang mga lumitaw na mga ganon. Kasi sa pag-aaral nila, kaya nagkaroon ng ganito dahil lumitaw ng ganito, billion years. So bagsak na po dito, mga kapatid. So Psalms 33 verse 6 to 9, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Sa pamagitan ng salita ng Panginoon ay nayari ang mga langit sa salita pa lang. Ganun kakapangyarihan ang salita ng Panginoon. Tayo, anong salita natin? May power ba? Wala. Maging bato ka. Galit na galit ka sa isang tao, pwede mo sabihin, maging bato ka. Yun. Bato ang puso, pwede. Bato ang kaisipan, lahat ay. Pero yung maging literal na bato, hindi pwede. Wala tayong power na katulad ng Panginoon. Ang sinabi niya na, sabi doon, by the word of the Lord were the heavens made, and all the hosts of them by the breath of His mouth. Ganon ka tindi ang kapangyarihan ng ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Verse 9, for He speak, nagsalita siya, and it was done. He commanded, and it stood fast. Sapagkat siya'y nagsalita at nangyari. Ano pang nangyari? Siya'y nag-utos at tumayong matatag. Ganun po katindi yung power ng salita ng Panginoon. Dahil sa isang salita niya, nangyayari po, mga kapatid. Hebrew chapter 11 verse 3. Through faith, we understand that the words were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Sa pananampalataya ay natatalastas natin na ang sanlibutan ay natatag. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos
Ano pat ang nakikita ay hindi ginawa sa mga bagay na nakikita. Ganon ka, hindi yung kapangyarihan ng Diyos, mga kapatid, na pinurmahan niya yung buong mundong ito. Eh, sino bang makagagawa ng mga kapatid? Kung babasahin yung buong chapter 1 ng Genesis, mga kapatid, mamamangha po tayo. Walang kapuporma-porma, madilim. Kung titignan natin, Genesis 1:2, di ba? Tingnan po natin. Sabi na nga ng Biblia, Genesis chapter 1 verse 2, and the earth was without form, walang forma, and void, and darkness was upon the face of the deep, and the Spirit of God moved upon the face of the waters. Yun, Tagalogin natin. At ang lupa'y walang anyo at walang laman, at ang kadiliman ay sumasa ibabaw ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay sumasa ibabaw ng tubig. Kaya kung babaybayin natin buong chapter 1, doon nilagyan ng Diyos ng lahat ng mga buhay ang mundong ito. Bago likain ang tao, nilagyan na ng tubig, nilagyan ng mga isda, mga hayop, mga ibon sa ipapawid. Para kanino po yon? Para sa taong lilikain ng Diyos. Ganon kamahal ang Diyos ng tao. Bago niya likain ang tao, ipire-repair muna niya yung kailangan ng tao. Ganun katindi yung pagmamahal ng Diyos sa mga tao, mga kapatid. So, ano po, mga kapatid? Tingnan po natin. Sabi doon, sa sunod po, yung tinatawag pong God created all things for His own glory. The ultimate purpose, yon, makita natin, the ultimate purpose of creation is not human happiness. Tandaan po natin, hindi yun ang purpose ng Panginoon. Kaya nilikha niya lahat ng bagay, hindi para masiyahan ng tao. Para sa sarili niyang kasiyahan. Sabi doon, sa Proverbs 16:4, the Lord had made all things for Himself. Yeah, even the wicked for the day of evil. Ginawa ng Panginoon ang bawat bagay na ukol sa kanyang sariling wakas. Sariling wakas. Kaya tayo may wakas, mga kapatid. Una-una lang ho yan. Ang tanong, sino gusto mauna? Taas ang kamay. Ako, gusto ko nang mauna. Kasunod ka, Brad? O, tatlo tayo. Ano, gusto mo? Sabay tayo. Wala kayong takot, ha? O, sige. Lord, unahin mo na kami. Pero ang tagal ko nagpo-pray, pero ang dami nang nauna sa akin. Bakit to? Mamaya malalaman natin. Na kahit kamatayan, nakatakda na po yan. Hilingin mo man o hindi, darating at darating po yan. So, yun po yun. Dito po, Isaiah 43, verse 7. Sabi doon, in everyone that is called by my name, for I have created him for my glory. I have formed him, I have made him. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yung aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian. Yung aking inanyuan, yung aking ginawa. Sinong nag-anyo sa atin, mga kapatid? Ang Diyos. Hindi ang nanay mo, hindi ang tatay mo. Ang Diyos ang nag-anyo sa atin sa bahay, bata ng ating nanay. Kung ganun ang mukha ko, ganun talaga ang anyo na binigay sa akin ng Diyos. Kaya huwag tayo maghinanakit sa Diyos. Lord, bakit ganito ang mukha ko? Yun. Bakit ganun ang mukha niya? Kasi ang Diyos ang nagporma eh. Gusto ng Diyos, yan ang forma ng mukha mo eh. Ba't maghihinanakit ka? Di ba? Iba yung ganang klase ang mukha natin eh, di ba? Hindi naman pare-parehas eh. Yan kasi ibinigay ng Diyos na forma. Eh, Lord, bakit ganito? 5 flat lang ako. Sinong 5 flat sa inyo, mga kapatid? Anong height po, Brother Rolet? Mataas-taas ka pa sa akin, di ba? Kung ako'y maghihinanakit, ba't pa si Brother Rolet 5'2"? Ba't ako 5 flat, di ba? Pero dati naghihinanakit talaga ako sa Lord. Pero ngayon, naunawaan ko yung sovereignty of God. Lord, salamat. At hindi ko ginawa kong 5'7" o 6. Kasi baka hindi ako naging pastor. Yun. Siguro sabi Lord, 5 flat ka lang kasi gagawin kitang pastor. So, yun. Ang Diyos ang nagporma. So, forma pa lang ang Diyos. So, paano ka maghihinanakit? Karapatan niya yung iporma tayong ganito eh. Yun. Elementary, binubuli na ako. High school, binubuli na ako. Nagtrabaho, binubuli ako. Hanggang nagpastor, binubuli ako. Sabi ko, salamat, tagbay ng bubuli. Kasi mahirap talaga pag malit, ano? Pag-apply mo, nako, ang ano namin sa trabaho ay 5'2". Hindi bagsak na ako, Brad. Kasi 5 flat. Ang dami ko in-applyan. Sige, mag-ano na lang ako. So, marami akong pin-applyan. Bagsak ko talaga. So, yung mga matatangkad, magpasalamat ko sa Diyos. Yan, yung ipagyayabang yung ganda, yung physical appearance.
Bigay po ng Diyos yan para gamitin natin sa kabutihan. Yun. Mapalad ho kayo dahil more than 5 kayo. Yung mga 5 pababa, medyo mapalad din kasi at least by height. Pero lugi talaga sa pag-a-apply sa trabaho. Ito ang totoo, kahit sa ligawan, lugi talaga. Tanda mo, Brad? Kahit sa ligawan, lugi ang ganon. Pababa. Pero huwag na natin ugadin. Kasi baka mapaiyak pa ako eh. Kasi ang dami kong kabigoan sa buhay. Lugi talaga. Pupunta lang si Mrs. Ang hinahanap talaga maliit din. Kasi pag hindi, baka hindi na ako makapag-asawa. So, yun po. Pero ang maganda nun mga kapatid, ang Diyos ang nagporma sa atin. Wala tayo dapat ihinanakit. Dahil siya ang nagporma, wala tayong magagawa. Wala naman, Lord, ayaw ko. Ayaw kong ganito. Bigyan mo ako, patangkarin mo pa ako. Alam mo, 59 na ako, patatangkarin pa ako ng Diyos. Di ba kayo magtataka? Pastor, bigla akong naging 5'7". 59 years old, hihingi pa ako ng pagkakataon, Brad, na maging 5'9". Magtataka, Pastor, parang hindi ka uyan. So, nasanay na kayo sa akin ganito, di ba? In 20 years, sanay na kayo, ganito ang laki ko. Mahirap naman na naging ganito na ako in 20 years. Nahibala na yon. So, pasalamat tayo mga kapatid na binigyan tayo ng Diyos na ganitong mukha, ganitong katawan, ganitong... Alagaan natin yan. Bakit to alagaan? Bigay yun ng Diyos, regalo ng Diyos sa atin eh. Marami namang tao na pwedeng maging tao. Bakit tayo pa? Hindi ba nyo alam na sa pagporma pa lang, almost million sperm cell ang nag-aagawan para mabuo tayong tao. Ilang milyon yan, Brother JR? Milyon. Pero ikaw yung nabuo. Anong mayroong espesyal ka? Walang espesyal. Ikaw ang ginawa ng Diyos. Dahil may purpose ang Diyos sa bawat isa po sa atin. Milyon ang kalaban mo, Brother Knowledge. Para maging tao, bakit ako? Pwede namang yung katabi kong sperm cell, di ba? Kasi pag lumabas sa lalaki yung sperm yan, milyon yan eh. Na uunahan doon sa egg cell ng babae. Yan, papag-aralan naman ng mga estudyante yan eh. Hindi naman yan sa kanila eh. So, sunod po mga kapatid, God's own and rules over what He has made. Since He is the Creator, everything belongs to Him, and He has absolute right to govern, use, and dispose of it as He said. Tingnan po natin, Psalms 24 verse 1, mga kapatid. Psalms of David, the earth is the Lord's, and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang lupa ay sa Panginoon, at ang buong narito, ang sanlibutan at silang nagsisitahan dito. Kita mo, kapatid? Ang lahat daw ng bagay sa Diyos. Ang tanong, mayroon ba tayong pwedeng angkinin? Wala. Wala ba tayong pwedeng angkinin? Lahat ay sa Diyos. Ang langit ay sa Diyos. Ang lupa ay ang pagmamayari ng Diyos. Lahat ng nasa lupa ay sa Diyos. Ano mayroon tayo? Wala. Wala kahit isa. Sabi ni Job, hubad akong isinilang, hubad din ako, babalik sa Diyos, purihin ang Diyos. Sabi ni Paul kay Timothy, wala tayong dinalang anuman, wala rin tayong dadahin anuman. So, zero talaga. So, anong dapat natin gawin? Maging good stewards tayo ng Diyos sa mga ipinagkatiwala sa ating mga kapatid. Stewards of time. Yon, number 1, stewards of talent. Yon, may mga talento tayo mga kapatid eh. Kanino ko napansin, yun, maganda yung kantahan natin. Pero kailangan i-develop pa po natin yung ating pagkanta. Yon. Huwag ho ninyong pipigilan kapag kumakanta. Na para bang ayaw nyong kumanta. Bakit pag nasa video okay? Todo bigay, kilukot! Talaga, ugat-ugat eh. Diba? Eh bakit pagsamba, pigil na pigil eh. Sino ba bang dapat ba glory? Ang Lord dapat. Yun, di ba? Eh bakit pag may hawak na microphone talaga, pindutin yung 1, 2, 3, kaya-kaya ko yan, my way, talagang my way pang kinante. Bakit sa Panginoon? Dapat talaga ibigay natin yung the best sa Panginoon, mga kapatid. Kasi nakikita tayo ng Diyos eh. Sabi ng Matthew 18:20, where 2 or 3 gathered in His name, He will be in the midst of them. Eh, more than 2 tayo eh. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos yung ating ginagawa ngayong umagang ito.
Pero para mag-glory. So, inom muna. Tulad nito, gusto na Diyos na uminom muna ko. Para din magbara. So po yun, sabi doon sa 24:1, ang Diyos ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay. Yun, stewards of time, talent, testimony, and treasure. So, ano mang manasa atin, kayamanan man, kahit yung asawa mo, anak mo, kamagulang, hindi natin pagmamay-ari yan. Pag kinuha ng Diyos yan sa tamang panahon. Yun. Kaya kapag kayo'y umibig, huwag 100%. Anong gagawin nyo? 50-50. Magtira po kayo sa sarili nyo. Kasi marami hong na 50-50 na nawala yung asawa, pati siya. Gusto ko na rin kitilin ang buhay ko. Wala na ang aking mahal. Bakit? Siya ba yung Diyos? Siya ba yung nagbigay ng buhay sa'yo? Siya ba yung nagpaaral sa'yo? Siya ba yung na kasama mo nung isinilang ka? Hindi naman Ba't magpapakamatay ka sa ayaw sa'yo? Di ba? Sister Perla? So, parang nagalit si pastor. Para may hugot si pastor. So, para maramdaman nyo na ang pagmamahal, ibibigay natin the best sa Panginoon. Matthew 22:37, love God above all, with all your heart, with all your strength, with all your soul, with all your mind, and with all your strength. Ayun, di ba? The best na pagmamahal. Hindi yung, nako, pastor, may boyfriend ako, kaya hindi mo na ako magsisimpa. Sabi kasi niya, mag-date muna kami. Eh sabi ng Panginoon, seek you first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added tayo. Tapos, uunahin mo ang pag-date. Hindi mas mahal mo yung boyfriend mo, ang girlfriend mo. Sabi nga na Diyos, seek you first. O di ba, lumabag na tayo doon? Ayusin nyo mga kapatid. Pag hindi iniayos, talagang makakatim kayo ng palo ng Panginoon. So, sabi doon sa Daniel 4:35, ito yung text natin kanina mga kapatid. Sabi doon, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He do it according to His will, and the army of heaven, and among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand, or say unto Him, what doest thou? Ito talaga, pag dinamnam nyo ito, babalikan nyo yung pangyayari ito, mga kapatid. Anong pangyayari kaya ito, mga kapatid? Yung tatlong kabataan. Yun, tatlong kabataan na si King Nebuchadnezzar ay nagpagawa ng napakalaking revolto. Na ang sabi ni King Nebuchadnezzar, kapag narinig nyo yung tugtog ng mga flauta, mga trompeta, luluhod kayo, yuyukod kayo doon sa pinagawang revolto. Pero itong tatlong kabataan ito, anong pangalan ng tatlong kabataan, mga kapatid? Sige nga. Shadrach, Meshach, at saka si Abednego. Yun, nanindigan po sila, hindi sila sumamba doon sa revolto. Anong parusa pag hindi sumamba sa revolto? Itatapon sa horno na apoy na pinainit ng 7 beses. Kailangan pagawaan ng pandesal, Sister Perla. Di ba, mainit yun. Papainitin pa ng 7 beses. Dadalhin doon yung tatlong kabataan. Talagang ipinasok ko sila. Ano nangyari? Nasunog ba sila? Hindi po nasunog. Nung lumabas, doon na himasmasan si Hari Nabucodonosor na yung Diyos nitong tatlong ito ay siyang Diyos na totoo. Kaya ito yung sabi niya, salita ito ni King Nebuchadnezzar, and all the inhabitants of the earth are reputed as nothing, and He do it according to His will, and the army of heaven among the inhabitants of the earth, and none can stay His hand or say unto Him, what doest thou? Hindi tayo pwede magreklamo. Lord, bakit mahirap ako? Bakit siya'y mayaman? Bakit matangkad siya? Bakit ako'y ganito lang? Bakit ganon ang itsura niya? Ang puti niya? Ako ay kayo banggi. Ano gusto mo? Di ba Pilipino, kayo manggi naman talaga? Ano gusto mo? European? Kailan naman may maputi sa atin dahil nalahian na tayo ng mga iba't ibang lahi? Ano bang nakalahi sa atin? Nalahian tayo ng Kastila. Yun, mapalad ka kung mukha kang Kastila. Nalahian ka ng Amerikano, ng Hapon, ng Malay. Ano ba? Kaya yung mga mukha natin, iba-ibang mukha. Ano, pagdating ko sa Malaysia, oh brother, napagkalaban ako Malay eh. Pagdating sa Thailand, oh, ganun din. Isang, yung pulis doon, kahit ko eh. So, huwag ko tayo maginanakit, kapatid, kasi yung lahi natin, isa lang naman pinagmulan.
Una kay Adan. Tapos di ba, dinilubyo. Naging baha, na bumaha, na wash out ang natira, 8 lang. Yung makasawang Noah at saka yung asawa, 3 anak na lalaki nag-asawa. Tapos, nagkaroon ng anak uli, si Shem, si Japhet, saka sino ba yung isa? Ham. Yon. Si Ham daw ay yung Aprikano, kaya naluto ng todo. So yun lang sabi. Pero, ang realidad doon nagsimula yung lahi uli. After ng flood, Genesis chapter 9. So yan, mahabang pag-aaral po yan. So sunod po, God planned every detail before creation. Yon. Lahat ng detalye na nangyayari, naka-blueprint na po sa Panginoon. Wala hong aksidenteng nangyayari mga kapatid. Hindi uso sa Biblia ang aksidente. Sa nakadetalye na po yan. Kaya dapat lumalim pa tayo. Hindi na natin kailangan ng lugaw ngayon. Kailangan natin ng buto-buto para tumibay tayo sa pananampalataya. Kaya itinuturo ko na po ito para tumibay na po tayo. Para hindi na tayo masurpresa kung bakit nangyayari mga bagay na ito dahil yan ay naka-purpose na sa Panginoon, naka-divine plan sa kanyang decree. Tingnan po natin, everything that exists from the vast galaxies, alam mo, sa galaxy. Ano ba ang meaning ng galaxy? Mga estudyante, mga batid. Estudyante, ano ba yung meaning ng galaxy? O planet pa lang? O planet? What is planet? Yon. Galaxy is the vast group of million stars. Yung galaxy, binubuo yan ng million stars. Kaya kung makita natin, pag maraming bituin, di ba? Dami yan. Million yan. Vast group yan. Tapos sabi doon sa Ephesians 1:11, in whom also we have obtained an inheritance being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Tayo rin naman sa Kanya ay ginawang mana na itinalaga na rin niya tayo nung una pa ayon sa pasya niya ang gumagawa ng lahat ng mga bagay. Ayon sa pasya ng Kanyang kalooban. Sinong nagpasya mga kapatid? Ang Diyos po. Hindi naapektuhan ang Diyos sa pasya natin. Ang Diyos po ay makapangyarihan at mayroon na po siyang pasya. Ano po? Acts 17:24, God that made the world and all things therein, saying that He is Lord of heaven and earth, dwelleth not in the temples made with hands. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na narito, siya'y palibhasa, siya'y Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Mga kapatid, ito po ay bahay-sambahan. Pero pag wala na po tayo dito, hindi po nakatira dito ang Diyos, ang Banal na Espiritu. Saan po tumitira ang Banal na Espiritu, mga kapatid? Sa atin. Tingnan po natin, 1 Corinthians chapter 3. Hindi po siya tumitira sa mga ginawa ng tao. Saan siya tumitira? 1 Corinthians 3:16. Sabi doon, know you not that you are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. Tagalog, hindi ba ganyo nalalaman na kayo'y templo ng Diyos at ang Espiritu ng Diyos ay nananahan sa inyo? So nakatira po sa atin ang Banal na Espiritu. Ngayon, kapag ikaw ay gumawa ng kasalanan, sabi ng talata, verse 17, if any man defile the temple of God, him shall God destroy. For the temple of God is holy, which temple you are. Tayo po, bilang church, dito po naninirahan ang Diyos sa mga tao, hindi po sa building. Kaya halimbawa, sabihin ko mga kapatid, next Sunday, doon po tayo mag-worship sa Maragud doon. Sinong sasama? Ikaw na lang, pastor. Ba't isasama mo kami? Ang layo nun, pastor. Alam mo, para tayong Israelita. Alam mo kaya, nagalit ang Diyos sa bayan Israel, puro reklamo, puro complain. Kaya ilang taon sila na naglakbay mula Egypt hanggang Promised Land. Ilang taon mga kapatid? 40 years. Pero kung baybayin mo, ang nilakbay nila, malalakbay nila 15 days or 1 month. Inabot ng 40 years, Brad. Ano ang reason? Because of disobedience, because of sin, complaining, arguing,
nagre-reklamo sa Diyos. Hindi tayo pwede magreklamo sa Diyos. Diyos siya eh. Paano mo re-reklamuhan yung may-ari ng langit at lupa? Di ba? Lord, ba't ganito ang mukha ko? Ano gusto mo ang mukha? Magpabiki-bilo ka. O may milyon ka. Di ba? Lord, bakit ganito ang kamay ko? Ang ikli. Sinusukat ko nga, para isang roller lang, brad eh. Nung makita ko yung kamay ni brother JR, abang haba. Eh kung ginanaki, bakit Lord, yung kamay ni brother ang haba, yung akin ang ikli. Di ba, brother Norlex? Eh brother, mahaba pa niyan sa yung pa. Ito sa akin talaga. Sabi ko, Lord, bakit ang ikli? Tapos yung pa ako, ang ikli din. Gusto ko nga lagyan ng ano tawag, simento para tumaas. So, pag maghinanakit tayo, walang mangyayari. Ganon ang nangyari sa bahay ng Israel. Puro reklamo, puro complain. Nasa Egypt sila, abay sabi nila, Lord, nawa, mapalaya kami dito sa pagkaalipin. Nung napalaya naman, reklamo na naman. So, ganun minsan tao, di ba, walang contentment. Lack of contentment. So, ano po, mga kapatid? Yan, punta na po tayo sa final ng ating pag-aaral. Medyo malahaba po ito eh. God's sovereignty and providence. Ano ibig sabihin? Providence means that God preserves, governs, and direct all creation from moment to moment. Yon, segundo. Wala akong aksidenteng nangyayari sa mundong ito, mga kapatid. Yung providensya ng Diyos, yun ang pinapairal niya sa kanyang kapangyarihan. He does not just make the world and then live alone. Hindi niya likha ang mundong ito na, nilikha ko ito, kaya wala akong pakialam. Hindi ganun ang Diyos, mga kapatid. Ang Diyos ay may pakialam sa kanyang nilikha. Actively rules over every detail to accomplish His eternal purpose. Yun, lahat ng detalye. Mayroon siyang pakialam. Kasi dalawa mo, nilikha niya, tapos wala siyang pakialam for His own glory. So, tingnan natin yung definition. Providence is God's continued exercise of power whereby He upholds all things, govern all events, kahit yung mga events na nangyari, and direct all creatures to fulfill the counsel of His will. Ganun kakapangyarihan ng Diyos, mga kapatid. Hindi niya hinayaan ng mga nilikha niya, ay parang, hindi, bahala na kayo sa buhay niyo. Diba? Tayo nga mga tao, di ba? Yung mga anak natin, sinusubaybayan natin eh. Dinadirect natin sa gusto natin. Eh lalo na yung Diyos natin na makapangyarihan sa lahat. God upholds and sustain all things. The universe would cease to exist if God did not constantly hold it together. Life, yun, number one, life, nature, and laws depends entirely on Him. Tingnan natin ni Hebrew 1:3. Sabi doon, Hebrew chapter 1 verse 3, who being the brightness of His glory and the express image of His person, and upholding all things, grabe mga kapatid, by the word of His power, when He had by Himself forced our sins, sat down on the right hand of the Majesty on high. So yung pinakapunto dito, sabi doon, upholding all things by the word of His power. Sa Tagalog, at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan. Umaalalay, sa palagay ng mga kapatid. Kung ang mundong ito ay walang umaalalay, saan kaya pupulutin itong mundo? Earth. Anong ibig sabihin ng earth, mga kapatid? Definition. Punta na naman tayo sa science. Grabe na. Earth is a usable rock made of rock and soil. Tama ba yung rock? Rock and soil. Pero may water din, ano? Dapat may kasama. So, medyo mala yung nagturo sa akin teacher nung elementary. So, lahat ng definition yun, natutunan ko ng elementary, parang ako matagal talaga makasaulo, mga kapatid. Pero pag nasa ulo ko, ang tagal na namang mawala, brad. Yung pinsan ko, ang galing mag-memory yun. Ako talaga, minsan nananaginip na ako, nagsasaulo pa eh. Nakatulungan ko lang pag-memorize. Pero pag na-memorize ko, medyo matagal mawala. Kaya yung mga nasa sa ulo ko, kahit sa mga history, mga science, mga parang nandito pa, nakaimbang brad eh. Ano ba? What is a sentence? What is two kinds of sentence? Nandito pa lahat, mga definition eh. Yun. O, sabi ng mga bata, what is a sentence? O, di ba?
Sentence is a group of words that expresses a complete truth. Oh, di ba? Two kinds of a sentence, subject and predicate. So, doon lang naman eh. Singular and plural. Ganun. Nag-lecture na si Pastor eh. Mga simple lang yan para medyo may ano tayo. So dito po, makita natin mga kapatid na Acts 17:28, for in Him we live, in move, in have our being. Ascertain also your own poets have said, for we are also His offering. Ito, matindi ito mga kapatid. Sabi doon, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao. So hindi tayo mabubuhay nang wala ang Diyos. Hindi rin tayo makakakilos nang wala ang Diyos. Yun. Sa Kanya tayo umaasa. Colossians 1:17. And He is before all things, and by Him all things consist. At siya'y una sa lahat ng mga bagay, at ang lahat ng mga bagay ay nangabubuhay dahil sa Kanya. Lahat ng bagay nabubuhay dahil sa Kanya. Kung wala ang Diyos, lahat tayo patay bad. Yun. Hindi na tayo magkikita-kita dito kasi sabi ng Panginoon, kung hiwalay kayo sa akin, wala kayong magagawa. Purihin ang Diyos dahil pinapahintulot pa ng Diyos na tayo'y mabuhay. May purpose pa si Lord. Kasi yung mga namatay, wala na talagang purpose si Lord doon. Patay na po sila. Eh, Pastor, buhay pa pero patay na po kami. Patay na po yung relasyon namin. Bayaan mo siya. Kung wala na sa piling mo, huwag mo nang hanapin. Marami pang nagmamahal sa iyo. Yon. Malay mo, nasa tabi mo lang. O nasa kape... tawa si Brad. Yung mga nang iwan, kala mo hahabulin, iniwan ka na nga, di ba? Yung mga nang iwan, bayaan mo. Doon sa pinuntahan niya. Malay mo, magkita ulit kayo. Ay, kamusta ka? Kasi may kwento po yan, mga kapatid. Yung dating mag-asawa, may anak po sila. So, ibig sabihin, nagkaroon ng problema yung lalaki. Nagtampok sila sa korte, pagpapaanan. Yun, siyempre, ng annulment. Ngayon, nung nagtakpo, sabi ng abogado, ano bang nangyari? Ano ba ang naramdaman mo nung unang nangligaw si brother? Siyempre po, mahal ko po siya. Ikaw, Brad, mahal mo siya? Opo. Sabi ng babae, sabi ng abogado, maghihiwalay. Sabi ng babae, ayaw ko na po, mahal ko pa rin siya. So, sa dulo, nagkabalikan po. Yun. So, hindi naman natin sinasabi niya ganon. Pero, may mga instances na ganon. So, kailangang ayusin lang. Kung maaayos pa. Pag hindi na, at wala na talagang solusyon, yun. Hintayin yung tamang pag-ibig. Baka, huwag yung maling pag-ibig. Kasi may maling pag-ibig, mga kapatid. Tamang pag-ibig. So, paano na mamaling pag-ibig, mga kapatid? Kapag ako'y Kristiyano, ang niligawan ko hindi Kristiyano, maling pag-ibig po yun. Pag babae ka, dapat ang nanliligaw sa'yo, Kristiyano ka, dapat Kristiyano din. Para hindi mamali. Kasi hindi naman mo mapipigilan yung nararamdaman ng puso mo eh. Yun. Si David po, sa isang kisap mata, nagka-interest siya kay Bathsheba. May asawa si Bathsheba. Ang tanong, tamang pag-ibig o maling pag-ibig? Maling pag-ibig. Yun. Si Solomon, 1,000. Yon. Mga pagano, maling pag-ibig o tamang pag-ibig? Maling pag-ibig. Pero nag-asawa po ako. Kristiyano ako. Niligawan ko Kristiyano. Tamang pag-ibig? Tama. Yun. Hanggang ngayon, ilang taon na tayo, sweetheart? Hanggang ngayon, sweetheart pa rin tawag sa kanya. Pag bitter heart, yun ang maraming problema na. Mapait ng hindi na mapait, hindi na matamis. Ikinasal po kami ni Mrs. 1996. Yun, 1996. Ilang taon na yun? 2026 minus 1996. Malapit nang mag-30, mag-30, no? Yun. At kami, pag namamasyal sa, naka-holding hands po kami. Yun. At ang budget namin sa pagdi-date, 20 pesos na pandesal, Brad. Yun. Hindi na kailangan mga 1,000 date. Yun. Tapos sa picture-picture, wow, parang sweet na sweet. Kaya,
Ang sabi doon, muling ibalik ang tamis ng suyuan. Yun, dapat ganun eh. Ngayon, yung wala ng tamis, ay marami pa namang pwedeng itamis. sabi ng iba eh, paano kami pastor? So, sabi ng Panginoon, yung mga nang-iwan sa inyo, bayaan mo yun. Sa ano sabi ng Panginoon, Hebrew 13:5, hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan. Ang Diyos hindi nang iiwan mga kapatid, kaya yung pagmamahal na todo-todo natin, sa Diyos natin ibigay. Minsan yung tao, kahit close na close mo yan, 100%, darating ang panahon, mawawala at mawawala sa iyo yun. Hindi ka man iwanan, pwedeng kunin ng Panginoon yan. Kaya kapag ikaw ay yung puso mo, nandun nakapokus, maapektuhan ka talaga eh, pag nawala yan eh. Yun. Baya mo lang. So kung nawala, di tapos na. Wala na eh. Wither season. Yun, sabi doon, Psalms 135 verse 6, whatsoever the Lord bless, that did He in heaven, and earth, and the seas, and all deep places. Galam mo yun, no? Pati panahon, kontrolado ng Diyos. Ano pa? Sabi doon, whatsoever the Lord blessed that He did in heaven, and earth, and the sea, and all deep places. Yun. Kaliliban ng dagat, kontrolado ng Diyos. Ano bang mayroon sa kaliliban ng dagat? Sinong nakarating na sa kailaliman ng dagat? Ilang di pa ang pwede niyong sisirin? Sino nakasisid na sa inyo sa dagat, kapatid? Yung mga ilang di pa, Brad, ang kaya mo? 6. Yon. Pag dagat kasi, medyo maano ang oxygen yan. Pag tabang, medyo hirap mag-penetrate sa ilalim, medyo yung oxygen, medyo mahina. So ako, kasi laking dagat talaga, talagang lumaki ako sa dagat. Kung makita niyo ako nung maliit, ang tawag sa akin ay Shukoy. Napakaitim ko talaga. Kasi pag elementary ako, pag break time, alas 12, hindi ako kumakain. Naliligo po ako sa dagat, mga barkada ko. Tapos pag Sabado at Linggo, sumasama ako sa tatay ko sa paglalamba. Yun. Kaya nasanay po ako sa dagat talaga eh. Yung, ang tawag doon, busiro. Yan na kapag yung lambat sumabit sa mga kuran, ako po yung nagtatanggal sa kuran ng mga nagsasabit-sabit. Mas lamang po ang party ko kaysa kanila. Kasi iba yun, ang tawag doon, busiro. Yun. Kaya minsan naapektuhan yung tainga ko kasi dalam mong ang tagal mo sa ilalim, Brad. Pero makita mo yung ganda ng ilalim ng dagat. Nakikita mo lang kasi sa ibabaw, dagat lang eh. Pero pag nakita mo yung ilalim ng dagat, ang ganda pala mga kapatid. Kaya minsan sama po kayo sa amin sa Mindoro. Pero pamasahe mo. Ako na nga sagot ko ngayong dagat eh. Sagot ko pa ang pamasahe. Yun, si Elder Belbeg, taga ron po yung asawa niya. Yun, magkalapit lang po yung barangay namin. At ang ganda na ng kalsada ngayon eh. Tapos may magandang resort doon sa amin. Pag sumama po kayo sa amin, sagot ko na yung resort. Sagot ko na po yung pagkain. Pamasahe lang niyo ang sasagutin. Yun. Kailan? Bukas. So, yan, bilis naman, Pastor, magplano ah. So, Matthew 8, Job 37 verse 10, mga kapatid. Yan, matatapos na po tayo. Job 37 verse 10, by the breath of God, prose is given, and the breath of the water is strengthened. Sa pamamagitan ng hinga ng Diyos ay nayayari ang helo, at ang kalwalhatian ng tubig ay naiipit. Yon. Yon. Di ba mga kapatid, kung titingnan natin yung may dagat dyan, na nahahati sa dalawa. Yon. Yung kabila, parang kulay itim, yung kalahati kulay ganito. May ano yun, may parang hati talaga eh. Nagbabigay ng boundary. Nadadaanan niyo, Brad, yun? Yun. So, sino kaya ang naggawa nun? Dito yun, oh. Nakasulat na pala. So, hindi na tayo pagtakan. Nakasulat na eh. So, Matthew 8:26. Yan, marapit na tayo. And they said unto them, why are you fearful? For your little faith. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Yun, kita mo, sa panahon ng ating Panginoon, nasa bangka sila, bumagyo, ang lakas ng alon. Yung mga disciple, nawala ng natakot po sila. Pero ang sabi ng Panginoon,
sinabi niya sa kanila, bakit kayo nangatatakot o kayong kakaunti ang pananampalataya? Nang magkagayon, nagbangon siya at sinaway ang hangin at ang dagat at humusay na totoo ang panahon. Kontrolado ng Diyos ang panahon. Nung sinabi niya, be still. Tumigil. Subukan nyo pumunta pa sa Mindoro ng December. At yung mga along gabundok, sabihin mo, tumigil ka! Tigil! Ano ka? Diyos ka. Tumigil ka! Ako si Goku! Dinali mo si Dragon Ball, ha? Hindi mo magagawa yon. Ang Diyos lang ang may kakayanang patigilin ang panahon. Yon. Alam mo, subukan nyo, sumama kayo sa akin December. Parang explore lang. At hindi tayo sasakay ng truck, sasakay tayo ng bangkang dimotor. At mararanasan mo yung bangka, ganun ang alon eh. Yung naranasan po na Mrs. Yan at Mr. Gina. Kinausap ko yung mga tripulante. Sabi ko, kayo magpahalata, natakot din kayo. Kasi nakakatakot na rin. Nag-ismay lang kami. Pero takot na rin kami kasi ang lalaki ng alon eh. Hindi lang namin pinalata para sila hindi maapektuhan. Pero talagang ang lalaki ng alon. Kung kayo ang nandun, pwede mo nyo sabihin, tumigil ka! Ako, si Vegeta! Gala mo yun, Dragon Ball pa rin, ano? So hindi po, wala eh. Wala talagang mangyayari mga kapatid. Diyos lang ang pwedeng gumawa nun. Hindi natin magagawa yon. Dito, sabi na natutulog yung ang Panginoon, ginising ng mga disciple. Kasama na nga nila ang Panginoon, natakot pa. Minsan ganun tayo, minsan, no? Sabi natin, Lord, nandiyan ka naman sa tabi ko. Pero Lord, nakakatakot naman. Pandemic. Di ba, nakakatakot yung pandemic eh. Wala tayong supply. Wala tayong income. Pero, nandito pa rin tayo. Bakit naka-survive? God will provide. Yon. Bakit si Elias? 3 taon kalahati sa bundok. Sino ang nagsusupply sa kanya mga kapatid? Uwa. Dito, nakaranasan ko 1 year. Bawat araw, may nagdi-deliver sa akin ng Jollibee. Araw-araw yon. Si Brother Bernard, naalala nyo si Brother Bernard? Security sa Cavite City. Kasi ang pagkain niya, Jollibee, ay nagsasawa na siya. Kaya bawat araw, dito dinadaan yung pagkain niya. Alam mo, hindi ako bumibili pero may nagdi-deliver ng Jollibee. Kaya lang, natigil din yon kasi siyempre may mga pangyayari na nangyari. Namatay po si Brother Bernard. Kasi nawalay na po siya sa Panginoon eh. Umiinom na, nagbisyo na. Once na ikaw ay lumayo sa Diyos, mapapahama ka talaga mga kapatid. Kaya wag nating planuhin humiwalay sa Diyos. Yung iba, dito pastor ako, saan ka pupunta? Dito lang pastor, hanggang lumayo ka na. Dati dito ka, nung umiksit ka, kala mo lang maliit ang pagkalayo mo. Lumayo ka, first step, nandyan ka pa lang. Second step, lumayo ka na. Ano mangyayari sa buhay natin mga kapatid? Puro simula. Wala nang natatapos. Dapat ginagamit ka na ngayon eh. Dapat nagpipiris ka na dito eh. Dapat nandiyan na lang ako eh. Di ba? Ilang taon na ako nagpipiris dito? Almost 20 years na. Yun. 20 years na nagpipiris ako. Buti na lang, hindi na pa namaos ang boses ko. Hindi pa bumigay yung boses ko. Bakit to? Dinidisiplina ko ang sarili ko eh. Natutulog ako ng alas 9. Yun. Para talagang yung katawan ko ay mai-prepare sa panibagong habon ng buhay sa araw-araw. Kasi kung iwaabo sa yung katawan ko, mga kapatid, hindi mo na ako makikita ngayon. Baka 50-50 na ako nasa ospital na. Ang tanong, dadalawin ba niyo ako pag nasa ospital? Sino dadalaw, tas ang kamay? 2 lang. Sige, taas ulit. Pag ako pa yung hospital, sino dadalaw? Tas ang kamay. Biglang tumaas. Gusto niyo talaga ma-hospital ako, dadalaw talaga. Yung hindi tumaas, ayaw niya ako magkasakit. Yung tumaas, gusto niya talaga. Joke lang. Yung mga nasa Google Bet, natatawa din eh. At least mapatawa kayo. So, ito po, last point na po. Dami po pala. So, hindi natin tatapusin ito dahil continuous ito. In Sunday, yun,
continuous natin ito para mabaybay natin yung ating pag-aaral ngayong umaga. So balikan lang po natin yung ating pinag-aralan ngayong umaga, kapatid. Yung God, sovereignty, at isa po sa three kinds of sovereignty. God is sovereign in creation. Number 2, God is sovereign in administration. God is sovereign in election. God is sovereign in creation. Isang buwan po tayo dito. Napakalawak po kasi ang pag-aaral about creation. Hindi pa nga natin na papag-aralan, God is sovereign in birth. God is sovereign in death. Yon. Yon, sa sunod yon, matatalakay natin yon. So, tayo po'y tumayo at tayo po'y manalangin at pagkatapos ito, magpakat na si Brother Lilic. Okay, salamat o Diyos sa umagang ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat o Diyos sa mga salita mong aming napag-aralan. Salamat o Diyos sa mga kapatiran na nabigay ng oras at panahon na makinig, naway tumimo sa aming mga puso at isipan ang mga salitang ito. Sa mga natitira pa po na yung oras, kayo po ang mangunat gumabay sa pangalan ni Jesus. Amen.